Magtayo ang lahat para sa panalangin at pangungunahan ni Ginoong John. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw sa inyong lahat. Bago kayo maupo ay magpulot muna ng mga papel at mga plastic wrappers sa ilalim ng inyong mga upuan at isaayos ito sa pagkakahanan. Meron ba lumigdan sa ating klase ngayong araw na ito? Wala. Narito ang attendance sheet. Tagdaan nyo lamang ito katabi ng inyong pangalan. Handa ba kayong matuto ng bagong konsepto ngayong araw na ito? Okay? Pero bago ang lahat, ay magkakaroon na tayo ng pagbabalik-aral. Noong unang talakayan ay dinalakay natin ang unemployment. Bilang katanungan, ano ang unemployment? Yes, Ben. Tama. Ito ay tumutukoy sa sitwasyon na kung saan ang isang manggagawa ay walang pasokang trabaho kahit siya ay may sapat na kaalaman at kakayahan. Mahusay, Ben. Pangalawa, ano-ano ang mga dahilan ng pagkakaroon ng unemployment? Yes, Gwen. Tama. Mahusay, Gwen. Pangatlong tanong, ano ang implikasyon ng unemployment sa pamumuhay at sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa? Yes, Max. Magaling, Max. Tama. Ngayon, ang araw naman ito ay magkakaroon tayo ng bagong paksang tatalakayin at yan ay ang paksang globalisasyon. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang konsepto ng globalisasyon at ang epekto nito sa tatlong aspektong sosyo-kultural, politikal, at sa ekonomiya o ekonomikal. Pero bago natin tuloy ang talakayin ang ating bagong paksa na globalisasyon at ang epekto nito, ay magkakaroon na tayo ng gawain. At ang gawain nito ay tatawagin natin Guess the Logo. May papaskil ako mga logo dito sa ating pisara at ito yung huhulaan. Maliwanag ba? Okay, magsimula tayo. Ano ang logo na ito? Yes, Jay. Tama. Yan ay logo ng Adidas. Ito, ano ito? Yes, Romer. Tama. Mahusay. Yan ay NBA na isang sikat na basketball sports tournament. Magaling. Ano naman ito? Oh yes, Jenny. Tama, magaling. Yan ay Twitter. Ito. Yes, Reggie. Tama. Ito ay isang logo ng KFC. Ito. Ano naman ito? Yes, Renzen. Tama. Yan ay Google. At sa pag-unin natin logo, ano naman ito? Yes, Mabel. Yan ay logo ng Apple. Magaling, palapakan natin ang lahat ng sumagot. Ngayon, para natin ginawang gawain, meron ako ditong mga katanungan. Unang tanong. Ano-anong kumpanya ang kinakatawan ng mga logo? Okay, magaling. Pangalawa. Madali mo ba nasagot ang mga ito? Bakit? Yes, Felix. Tama, Felix. Mahusay. Pangatlong tanong. Sa iyong palagay, bakit sumikat ang mga produkto o serbisyo ito? Yes, Ben.
Mahusay. Then, at sa panghuling tanong, ano ang kaugnayan ng gawain ito sa ating paksang globalisasyon? Yes, Jason. Okay? Maraming salamat. Ngayon, para mas maunawaan natin ang konsepto ng globalisasyon at ang epekto nito sa tatlong aspektong sosyo-kultural, politikal at ekonomiya, ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Ito ang magiging unang pangkat, pangalawang pangkat at pangatlong pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ko ng nakatang babasahin na patungkol sa globalisasyon at ang epekto nito sa tatlong aspektong sosyo-kultural, politikal at ekonomikal. Bawat pangkat ay may paksang tatalakayin. Para sa unang pangkat, tatalakayin ninyo ang politikal na aspekto, pangalawang pangkat naman sa ekonomiya at pangatlong pangkat sa sosyo-kultural. Paano nyo ito tatalakayin? Tatalakayin ninyo ito batay sa mga sumusunod na mga katanungan. Ano ang globalisasyon? Larawan ito. Paano nakakaapekto ang globalisasyon sa kalakalan ng mga produkto at serbisyo? Pangatlo, ano-ano ang manifestasyon ng globalisasyon sa aspekto ng sosyo-kultural? At panghuli, ano ang naging epekto ng globalisasyon sa pampolitikal na aspekto? Okay? Maliwanag ba? Meron ba kayong mga katanungan? Kung wala, narito na ang inyong mga nakahandang babasahin. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto o 15 minuto para basahin at maghanda sa inyong pagtatalakay. Narito ang mga Manila papers para sa inyong pagtalakay bawat grupo. Wala na kayong katanungan? Your timer starts now. Okay? Time's up. Tapos na ang inyong oras. Maaari nyo nang ipaskil ang inyong mga Manila papers sa ating pisara. Maraming salamat sa bawat pangkat. Ngayon, sa paraan ng pagbibigay ng puntos o score o marka sa bawat pangkat ay susundin natin ang mga sumusunod na pamantayan. Presentasyon, 50%, informasyon, 25%, at pagkamalikhain, 25% na sumatotal 100 puntos porsyento. Okay? So ngayon, pumunta tayo sa unang pangkat para sa kanilang pagtalakay. Maraming salamat unang pangkat, mahusay ang inyong pagtatalakay. So tinalakay ng unang pangkat kung ano ang manifestasyon ng globalisasyon sa aspektong politikal. Pero bago tayo tumungo sa pagtatalakay sa epekto ng globalisasyon sa aspektong politikal, ay tatalakayin muna natin ang konsepto ng globalisasyon. Ngayon, ano nga ba ang globalisasyon? Ang globalisasyon ay sinasabing isang proseso ng mabilisang paggalaw o pagdaloy ng mga tao, bagay o impormasyon sa iba't ibang lugar o direksyon na nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Ito rin ay tinuturing bilang isang proseso ng interaksyon at integrasyon sa pagitan ng mga tao, kumpanya na pinapabilis ng teknolohiya at impormasyon. Hindi na bago ang konsepto ng globalisasyon dahil sa katunayan, marami ang nasasabi na ang globalisasyon ay nagsimula pa noong 60,000 years ago. Ang kaibahan na nga lamang ng globalisasyon noong unang panahon at sa kasalukuyan ay mas mabilis nang ipinadadaloy ang mga iba't ibang impormasyon, bagay at mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Halimbawa, noong unang panahon, ang kanilang pamamaraan ng kalakal ay sa paglalakad o sa pagbabangka. Ngayon, meron na tayong mga iba't ibang transportasyon na dulot ng
teknolohiya, gaya na lamang ng eroplano, kung saan napapabilis ang transportasyon ng iba't ibang mga kalakal o mga bagay o kahit ang tao na pumunta sa iba't ibang panig ng daigdig upang magbigay ng serbisyo at produkto sa iba't ibang bansa. Kanina nga tinalakay ng unang pangkat ang manifestasyon ng globalisasyon sa aspektong politikal at agbati sa kanila na ang epekto o manifestasyon ng globalisasyon sa politikal na aspekto ay mabilis ang ugnayan sa pagitan ng mga bansa, samahan regional at maging ng pandaigdigang organisasyon na kinakatawan ng kanilang pamahalaan. Isa rin sa manifestasyon ng globalisasyon sa politikal na aspekto ay ang paglakas ng ugnayan ng bawat bansa o diplomatikong bansa. Tulad na lamang ng Pilipinas, kung saan tayo ay miyembro ng ASEAN o Association of Southeast Asian Nations at ng United Nations. May magandang dulot din ang globalisasyon sa politikal, lalo na natutulungan ng iba't ibang bansa na maisakatuparan ang mga programa o proyekto na magpapaangat sa pamumuhay o ng mga mamamayan ng ibang bansa. Okay, magaling, unang pangkat. Palakpakan naman na unang pangkat. Ngayon, tumungo tayo sa pangalawang pangkat. Magaling, pangalawang pangkat. Palakpakan naman natin ang pangalawang pangkat. So, tinalakay naman ang dalawang pangkat ang manifestasyon ng globalisasyon sa ekonomikal na aspekto. Kung saan, batay sa kanila, ang globalisasyon ay naging daan sa mabilis na pagbabago sa paraan ng palitan ng mga produkto at serbisyo sa pamamagitan ng mga bansa sa daigdig. At isa rin sa mga produkto ng globalisasyon o manifestasyon ng globalisasyon sa ekonomikal na aspekto ay ang pagkabuo ng TNCs o transnational companies at MNCs. Ngayon, ano naman itong tinatawag natin TNCs o transnational companies? Ang TNCs ay tumutukoy sa mga kumpanya o negosyo na tatatag ng pasilidad sa ibang bansa kung saan ang kanilang serbisyo o produktong ipinagbibili ay batay sa pangangailangan ng pamilihang lokal. Ang mga halimbawa ng TNCs ay Shell, Accenture, Telos International Philippines, at ang GlaxoSmithKline na kung saan kumpanya ng produktong Polydent. Ngayon, ano naman itong tinatawag nating multinational companies o MNCs? Ito ay isang pangkalahatang katawagan sa mga namumuno ng kumpanya sa ibang bansa kung saan ang kanilang produkto at serbisyo na pinagbibili ay hindi nakabatay sa pangangailangan ng pamilihang lokal. Ang halimbawa ng mga MNCs ay Google, Starbucks, Coca-Cola, at McDonald's. Ngayon, bilang isang katanungan, paano ba nakakatulong itong TNCs at MNCs sa ekonomiya ng isang bansa? Yes, Mike. Okay, maraming salamat sa iyo, Lydia. Gwendolyn. Okay. So, nakakatulong itong TNCs at MNCs sa pag-unlad ng ekonomiya ng isang bansa. So, sa kadahilan na nagbibigay ito ng trabaho o hanap buhay sa mga tao sa isang bansa. Ito rin ay nagbibigay ng kompetisyon na kung saan isang rason kung bakit nagiging mababa ang presyo ng isang produkto o serbisyo. May mga katanungan ba kayo so far? Wala? Ngayon, pumunta naman tayo sa pangatlong pangkat. Maraming salamat sa pangatlong pangkat. Palakpakan naman natin ang pangatlong pangkat. Sinalalakan naman ang pangatlong pangkat, ang manifestasyon ng globalisasyon batay sa aspektong sosyo-kultural. Kung saan, batay sa pangatlong pangkat, ang manifestasyon ng globalisasyon sa aspektong sosyo-kultural ay ang paggamit ng teknolohiya kung saan mabilis na binago ang buhay ng maraming gumagamit ito. So, isa rin sa mga manifestasyon ng globalisasyon ay ang mabilis na paglaganap ng teknolohiya na kung saan mabilis ding binago
ng teknolohiya ang pamumuhay ng mga tao. So, ang mga halimbawa ng mga teknolohiya na lumaganap ay internet, computer, at cellphone. Ngayon, paano nila ito binago ang pamumuhay ng isang tao o normal na tao? Sa paggamit ng mga teknolohiyan ito, napapabilis ang paglaganap ng iba't ibang impormasyon. O kahit isang kultura ay napapalaganap na rin ng isang bansa. Di ba? Tulad na lamang ng Korean novellas. Di ba kung saan, alam ko naman na marami sa inyo ang merong idolo ng mga K-pop idols, nanonood ng mga Korean novellas, mga Thai series, hindi ba? So, yan ay dahil sa globalisasyon na dulot ng teknolohiya. So, palakpakan naman natin lahat ng pangkat sa kanilang mahusay at maayos na pagtatalakay sa mga paksang ibinigay. At ngayon, may mga tanungan ba kayo sa ating tinalakay ngayong araw na ito? O may mga gusto kayong i-clarify? Kung wala na ay pumunta tayo sa pagbubuod ng ating paksa. Ngayon sa ating pagbubuod ay gagamitin natin itong graphic organizer nito upang ibuod o i-generalize ang ating kaalaman patungkol sa ating tinalakay na paksa at konsepto. Okay? So, ngayon, Gwendolyn, ano ang globalisasyon? Okay? Magaling. Mark, ano naman ang manifestasyon ng globalisasyon sa politikal na aspeto? Okay, mahusay Mark, tama. Ngayon, sa economical. Yes, Jenny. Okay, magaling. At ikaw naman, sa sociocultural, IC. Okay, mahusay. Ngayon, bilang sa isang general question, paano nyo mailalarawan ang globalisasyon gamit ang tatlong aspekto sa cloud ito? Yes. Van. Okay? Sino pang mayroong sagot? Yes, nagtataas ka ng kamay, Romer. Okay, magaling. Ngayon na mas naunawaan niyo na ang konsepto ng globalisasyon at ang epekto nito sa tatlong aspekto, ay pumunta naman tayo sa pagsasabuhay ng inyong mga kaalaman o nalaman tungkol sa ating talakayan. Kayo ay lilikha ng isang editorial cartoon na kung saan inyong ipapahayag ang inyong pananaw tungkol sa epekto ng globalisasyon sa bumuhay ng mga Pilipino. Ito ay inyong isusumite sa susunod na linggo at ang pagbibigay ng puntos sa inyo ay sa pamamagitan ng pamantayang presentasyon 25%, impormasyon 40%, pagkamalikhain 15% at kabuuang epekto 20% na sa matatal 100%. So may mga katanungan ba kayo? O mga gusto i-clarify? O gusto tanong tungkol sa ating talakayan? Wala? Okay? Kung wala na, ay pumunta na tayo sa ating pagtataya. So gusto ko ngayon na inyo nang itago ang inyong mga kwaderno at mga notes dahil magsisimula tayo sa ating pagtataya. So bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang sagutin ang mga katanungan ito. Okay? At kung natanggap niyo na ang mga katanungan o mga questionnaires or test questions, maaari na kayong magsimula agad. Okay? Your timer starts now. Time's up. Tapos ng inyong oras. I-submit ng inyong mga test questionnaires. Okay? Salamat. Salamat. Ngayon,
ngayon, para sa tiktakdan aralin, ay pumunta sa isang sari-sari store o grocery store, canteen, o mga kahoy ito, maglista ng mga produkto kanilang ipinagbibili. Pumili ng 5 sa mga produkto o servisyo nito na sa palagay mo ay makikita o pinagbibili rin sa ibang bansa. Isulat ang mga ito sa talahan na yan sa ibaba at sagutin ang mga tanong pagkatapos nito. Yan. Isulat ang inyong sagot sa isang buong papel. May nakatanungan ba kayo? Clarification? Reactions? Kung wala na kayong mga tanungan ay tapos na ang ating klase. Maraming salamat sa pakikinig. At goodbye class. Stay safe everyone. God bless.